Ano ang tawag sa isang senador na protektor ng mga magnanakaw at takot imbitahan yung mga dapat imbitahan dyan sa Blue Ribbon Committee? Di si P. Explanation ng joke. Panoorin nyo to. Let me emphasize one point. We always go where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor do we have the intention to cover up for anybody. Yan ang pagtiyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa ginawang investigasyon ng Senado sa multi-billion peso flood control anomaly. Sa paglipas na mga buwan, mula nang imbestigahan ng Senado ang anomalya, may mga individual na nagbigay ng testimonya sa pagkakasangkot ng malalaking personalidad sa kontrobersya. Sa pagdinig ng komite, ibinunyag ng contractor na si Curly Vizcaya ang pagkakasangkot ni Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Humarap din sa pagdinig ang dating security aide ni Zaldico at ex-marine na si Orly Gutesa. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Zaldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sinusugan ito ng mismong video testimony ni Zaldico kung saan direkta niyang isinangkot hindi lamang si Pangulong Marcos kundi ang ilang miyembro ng First Family. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Pinakahuli sa mga nagpatunay sa alegasyon ng katiwalian ang 18 ex-marines na nagsabing kasama silang naghatid na mga maleta ng pera kina dating Speaker Romualdez at mismong sa bahay umano ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Pero sa harap ng mga testimonyang ito, walang naging aksyon ng komite ni Senador Lacson. Yan naman ang kinukwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Isa sa mga nagsalitang ex-marines ay tumestigong isinama siya ni Zaldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ng kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Sa halip alamin ang katotohanan, kabi-kabilang kaso pa ang isinampa ng mga idinawit na opisyal sa mga dating sundalo. Tanong din ni Marcoleta kung bakit sa kabila ng pagdadawit sa pangalan ni Romualdez at iba pang malalaking pangalan, hindi inimbatahan ng Blue Ribbon Committee ang mga ito. We are now seeing a clear pattern in this mambo-jumbo that whenever a witness points to former Speaker Romualdez as being linked to the controversy, the credibility of that witness is quickly placed in question. Pero sa halip sagutin, tinawag ni Lacson na pabida si Marcoleta at obsessed umano para atakihin siya ng personal. Tinawag din itong tagapagtanggol ng China si Marcoleta na agad namang kinontra ng senador. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko tinipend ang China? You tell me. When?
Tell me. Di sinabi ko, pabor sa China? When? When? Sa harap ng debate sa kung sino sa dalawang mamabatas ang nasa katwiran, isa lang ang tanging hangad at hinihintay ng taong bayan. Ito'y ang mapanagot at mapatawa ng parusa ang mga mastermind sa katiwalian.